Patindi ng patindi ang labanan sa pagitan ng kampo ni Atong Ang at kampo ng whistleblower na si alias Totoy. Mismong si Julie Dondon Patidungan ang nagtungo sa Napolcom upang pangalanan ang 14 na pulis na di umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongeros. Pinangalanan na ito at nag-face reveal na rin si Dondon Patidungan. Kumakalat naman ang mga bali-balita na tanim sako, tanim buto. Samantala, ang mga buto na na-recover sa Taal Lake, ayon mismo kay Torre, halo-halo raw ito. May mga buto ng tao, may mga buto ng hayop. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 15, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan muna natin ang balitang internasyonal. Dako muna tayo sa balitang lokal. At baka marami rin sa inyo ang nag-aabang ng update tungkol sa mainit na labanan sa pagitan ni Atong Ang at ng whistleblower na si alias Totoy o Julie Dondon Patidungan. Dating magkaibigan ang dalawang ito. Pero ngayon mga kaibigan ay magkaaway ito at maghaharap pa sa isang paglilitis kung matutuloy. Isa sa mga pinakamatinding isiniwalat ni alias Totoy na di umano itong si Atong ang mastermind sa pagkawala ng 34 na mga sabongeros. At hindi lang basta-bastang nawawala ang nasabing mga sabongeros sapagat ayon kay alias Totoy, di umano si Atong ang mastermind sa pagpaslang sa mga sabongeros na ito. At ayon kay Dondon, upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, itinuro nito ang lugar kung saan ipinatapon ang mga katawan ng mga pinatay na mga sabongeros. At ito mga kaibigan ay itinuro nga sa Taal Lake. Kaya naman, agad na nagsagawa ng retrieval operation ang Philippine Coast Guard at sa pangalawang araw na kanilang pagsisid sa naturang lake, nakakuha ito ng mga buto. Pero sa unang paglabas ng balitang ito mga kaibigan, marami ang kumukwestiyon. Bakit? Marami kasi ang mga nagtatanong bakit daw puti ang sako at bakit daw inahon agad ang buto. Kinwestiyon ito ng ilang mga eksperto sapagat ayon sa kanila, kinakailangan ding inspeksyonin ang sako sabagat maaari rin ito na maging ebidensya. Meron ding ilang mga commenters ang nagsasabi at napansin nila bakit daw puti ang sako na pinaglagyan ng mga buto. Ayon sa mga otoridad, hindi naman daw puting sako ang pinaglagyan ng mga buto, kundi ito ay bagong sako sabagat ang ibang mga sako ay marupok na. Kaya upang kanilang maiahon ang mga buto, kinakailangan nilang magdala ng panibagong lalagyan nito. At dahil dito mga kaibigan ay naging mas maingat ang otoridad sa kanilang ginagawang retrieval operation. Ang mga maninisid, hindi sila basta-bastang mag-aahon ng mga buto kung sila ay makakatagpo nito sa ilalim ng Taal Lake. Kailangan muna nila itong kapain at kung makumpirma na ito ay buto, kinakailangan muna nilang ipaalam ito sa taas upang sa ganon ay maalis ang agam-agam na tanim buto, tanim sako. Habang itinutuloy ang retrieval operation, marami pang mga buto ang na-recover. Now, tungkol sa mga buto na natagpuan mga kaibigan, may ibinalita ang PhilStar at sa ulat na ito, sinabi ni Torre na ang mga buto na na-recover ay halo-halo. Ganito ang title ng kanilang headline, Mix, Human-Animal Remains Recovered from Taal Lake, says Torre. At ang buto na sinasabi ni Nicolas Torre mga kaibigan, kinumpirma nito na ito ay resulta ng kanilang forensic group. Ito nga yung buto mga kaibigan na nagmula sa Batangas. Marami ngayon ang hindi makaintindi rito. Ano raw ba ang ibig sabihin ni Torre na mix? Ibig sabihin ba sa isang sako magkahalo ang buto ng hayop at buto ng tao? Sa pagpapaliwanag ni Torre, ang lugar na kung saan na-recover ang mga buto ay malapit sa farm. Kaya posible na talagang magkakaroon ng mga buto ng hayop. Pero marami ang mga nagtatanong kung buto ng hayop
bakit kinakailangan pang isilid sa sako at itapon under the water? Hindi ba't kung buto ng hayop ay wala namang problema kahit na itapon ito sa maayos na tapunan at kung sino man ang makakakita nito ay hindi questionable sapagat ito nga ay buto lamang ng hayop. Marami rin ang mga nagsasabi na kung sa loob ng isang sako halo-halo ang buto ng tao at hayop ay talagang napakawais ng gumawa nito para bang may itinatago talaga. Sa ngayon mga kaibigan ay patuloy pa ang isinasagawang retrieval operation at ang Philippine Coast Guard ay nagpadala na ng 50 technical divers at mula nang mag-umpisa ang kanilang retrieval operation, nakarecover na ito ng 5 sako na hinihinala na mga buto ng mga tao. Ngayon mga kaibigan, dahil sa mga isiniwalat ni alias Totoy tungkol sa mga itinapon na mga sabongero sa Taal Lake, ngayon na nagsagawa ng retrieval operation, merong mga buto na natagpuan. Kaya nabubuhayan ngayon ng loob ang mga kaanak ng mga sabongeros na nawala sapagat sa mga isinisiwalat ni alias Totoy, tila may basihan ito. Samantala, ang kampo naman ni Atong Ang mga kaibigan, iginigiit na meron itong kinalaman sa mga pinagsasabi ni alias Totoy. Ayon kay Atong Ang, si alias Totoy daw ang may balak na gumawa ng masama laban sa kanya. Kinikikilan daw siya ni alias Totoy. Meron pang ang isiniwalat si Atong Ang na nais siyang dukutin ni alias Totoy at ipatubos ng malaking halaga. Pero ang hamon naman ni alias Totoy mga kaibigan, magpa-lie detector sila. Nako, napakatinding labanan ito mga kaibigan. Sa kabilang dako mga kaibigan, isa sa mga abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan ay iniwan na ang kampo ni Atong Ang sapagat ayon kay Lorna, mas mabuti na pagtuunang pansin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kahapon lamang mga kaibigan, July 14, si alias Totoy ay nagtungo mismo sa Napolcom at pinangalanan ang mga pulis na di umano'y sangkot sa pagkawala ng maraming mga sabongeros. Kasama sa pinangalanan ni alias Totoy ang retiradong hepe ng National Capital Region Police Office na si Police General Jonel Estomo. Ayon kay alias Totoy, kasama raw si Jonel Estomo sa Alpha. Kapag sinabi raw na Alpha, ayon kay alias Totoy, kasama raw ito sa hatian na 70 million pesos. Isa raw si Jonel Estomo sa nag-udyok kay Atong Ang na paslangin na itong si alias Totoy para matapos na raw ang problema ni Atong Ang. Yan ay pahayag ni alias Totoy. Kasama ring sinampahan ng kaso mga kaibigan ni alias Totoy ang mga active na pulis. Ito ay sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa, Police Major Mark Philip Almidilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Esra Cabillan, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Abale, at si Police Staff Sergeant Alfredo Andres. Pero sa mga nabanggit na mga active police personnel na sinampahan ng kaso ni alias Totoy, ayon kay Police Corporal Andres Joseph Martin, Napolcom Vice Chairperson, ay i-review pa niya lahat ng complaint ni alias Totoy laban sa mga police officers na ito. Pero ayon sa mga testimonya ni Patidongan, maaaring maharap sa administrative cases ang mga police officers na nabanggit. At ayon sa Napolcom, kung mapatunayang guilty ang mga pulis na nabanggit, ay haharap sila sa penalties ranging from suspension and demolition to dismissal from service. At kinakailangang matapos ito sa loob ng 60 days. Nako, ano kaya ang mga susunod na kaganapan sa sitwasyong ito? Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, guilty ba rito si Atong Ang o inosente? Nagsasabi ba ng totoo dito si alias Totoy o nagsisinungaling? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. At mamaya-maya mga kaibigan ay magbibigay tayo ng update tungkol sa Israel sabagat bigla na namang umatake ang Israel sa Syria. Ang tanong, bakit ito inatake ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na episode. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!